Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa masalimuot na investigasyon ngayon ng gobyerno sa malalim na korupsyon sa bansa ay wala pa ring opisyal ang napapanagot na ikinadidismaya at kinagagalit ngayon ng maraming Pilipino. Sa pagkaupo ng bagong ombudsman na si Boying Rimulya ay muling pinaiimbestigahan ang bilyon-bilyon na anomalya sa Pharmaly case kung saan dawit dito si Senator Bongo at dating Pangulong Duterte. At ang muling pagkaungkat ng misuse of confidential funds ni VP Sara Duterte. Samantala, tila may silent war na nangyayari ngayon sa pagitan ni VP Sara Duterte at Bongo. Noong nakaraang araw, isinabi ni VP Sara na hinahamon niyang paimbestigahan ang overpriced laptops noon sa Department of Education kung saan si Zaldico ang supplier ng mga laptops. Konektado si Zaldico at DBM Undersecretary Christopher Lau na kinasuhan ng graft dahil sa anomalya sa Pharmaly noong time ng pandemya at magkaibigan si Christopher Lau at Senator Bongo. Marami ang nakapansin na parang nilalaglag na ni VP Sara si Bongo. Sentro ngayon ng usapan, si Bongo ang koneksyon nito sa mga diskaya, ang maaring pagkasangkot ng CLTG Construction ng kanyang ama at Alfrego Builders na pinamamahalaan naman ng kanyang half-brother sa korupsyon na konektado sa budget insertions ni Senator Bongo. At ang di umano'y pananagutan niya sa Pharmaly case na mga overpriced na COVID kit and supplies noong pandemya kung saan 42 billion pesos ang transfer ng DOH under kay Secretary Doke sa PSDBM under kay Undersecretary Christopher Lau sa utos umano ni FPRRD at ni Senator Bongo upang mapabilis ang pag-purchase ng mga overpriced na COVID kit and supplies noong time ng pandemic. Bongo ay unti-unti nang nakukorner ni Rimulya at tila bumabaliktad na. Nilalaglag na ba si VP Sara? Marami ang nakapansin dati na always playing safe umano itong si Bongo kahit kaliwat kanan ang mga issue sa mga Duterte. Takot ba siyang masira ang kanyang pangalan dahil may ambisyon ito sa mataas na posisyon sa 2028? Base sa mga analysis ay vice-presidente o maaari siya ang itatayo ng mga Duterte supporters sa pagka-presidente sa 2028 kung maaaring ma-disqualify si VP Sara kung matuloy at madiin ito sa kanyang impeachment case. Sa press conference ni Senator Bongo noong nakarang araw ay mariin itong itinanggi ang mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Hinamon pa niya ang ombudsman at senado na imbestigahan ang kanyang pamilya at handa din umano siyang magpa-imbestiga anumang oras. Dagdag pa niya ay siya mismo ang magpapakaso at magpapakulong sa sinuman sa kanyang pamilya kung sila ay mapapatunayan na sangkot sa korupsyon. Kaya lang parang may napapansin tayo. Nilalaglag ba ni Sara si Bongo? Kaya gusto niyang paimbestigahan ang laptop issue? Bakit posible yan? Alam naman natin na sa bahagi ngayon ng mga Duterte, ang naglalaban na dyan ngayon na posibleng tumakbong presidente sa 2028, pwedeng ipambato nila ay si Sara at si Bongo. Si Sara Duterte, siya siyempre ang suportado ng mga DDS. Pero alam naman ng mga DDS na baka posibleng ma-impeach si Sara kung matuloy ang impeachment sa February o kaya ma-disqualify siya na hindi na siya pwedeng makatakbo sa gobyerno dahil sa daming problema at mga kasong kinakaharap niya. Kapag si Sara ay hindi nakatakbo, alam ni Bongo yan na siya ang posibleng itulak ng mga DDS. Alam din ni Sara yan. Bakit? Lalo na nang si Bongo ay mag-top na chair nung elections ng 2028. Si Bongo, maano rin yan, tuso rin ang style ni Bongo. DDS siya, Duterte siya kasi siyempre loyal siya sa kanyang amo na si Digong. Pero yung ambisyon ni Bongo, nandyan din yan. Lalo na nung nag-top na chair nga siya sa Senado nitong 2028. Kaya makikita nyo si Bongo, pag mga maiinit na issue tungkol sa Duterte, hindi siya masyadong nagpuprontera na parang katulad ni Bato sa ni Robin Padilla. Masyadong garapal ang pagpuposisyon sa pro-Duterte. Si Bongo, laging sinasabi niya, ang bisyo ko ay magserbisyo. Kumbaga, ang mga packaging ni Bongo sa sarili niya, parang siya yung kung ang magkapatid na yung half-brothers
na Estrada ay mayroong the bad one and the good one, parang ang packaging din ni Bongo sa sarili niya, Duterte siya pero hindi siya ganun kagarapal. Parang okay siya sa iba-ibang grupo. Oh. At saka siya, hindi siya masyado dun sa mga issue na masyadong divisive, pero basta daw siya, kalusugan, kaya ang mga issue niya ay health, malasakit, social, mga magserbisyo, o yun yung packaging ni Bongo. Pero ang gustong mangyari dyan ni Bongo, alam niya, na pagdating ng panahon, halimbawa si Sara talaga ay madurog. Kung si Sara ay madurog ng todo, pag nadurog ito ay, demolished na, durog na, hindi na pwedeng makatakbo sa 2028, maghahanap ang kampo ng Duterte ng pambato nila. Alam ni Bongo, siya ang nangunguna sa mga posibleng pumalit kay Sara. Ngayon, si Sara, nakikita din yan. Nakikita din ni Sara yan na ang pinakaseryosong contender niya sa pagka-presidente sa grupo nila ay si Bongo. Kahit nung panahon ng 2028, ng 2022 elections, si Bongo, saka sila Sara, mayroon na yan mga kiskisan. Alam naman natin na si Bongo, nakadikit kay Hanilit Abansinya. Ang grupo noon nila Bongo ay ang grupo nila Panelo, nila Cusi, yung mga malalapit kay Duterte, Hanilit Abansinya, si Miguel Aldia, yung mga nandun sa Malacanang. Pero sila Sara Duterte at ang pamilya ni Duterte, sila Basti, sila Pulong, hindi pumupunta ng Malacanang. Mas kakumpetensya pa nga nila si Bongo. Eh ngayon, hindi na naman maiiwasan yan, marirevive yung kiskisa na yan ni Sara at ni Bongo, malapit na ang eleksyon sa 2028. Alam ni Sara na ang makakalaban niya, lalo na kung talagang matanggal siya, kung talagang hindi niya kayang, hindi niya madurog na siya at hindi na makatakbo sa 2028, alam niyang si Bongo ang papalit sa kanya. At si Bongo naman, may patago iyan na ambisyon na siya ang imanok ng Duterte sa 2028. Kaya pabor din kay Bongo na si Sara ay madurog. Siyempre, hindi niya yan lantarang sasabihin. Pero makikita naman natin sa mga galaw ni Bongo. Eh ngayon, biglang ni-raise ni Sara Duterte itong laptop issue. Eh di ba pinapaimbestigahan ni Sara? Sabi ni Sara, ba't hindi ninyo imbestigahan yung overpriced laptops nung na kinakasangkutan ni Saldico? Ngayon, alam naman natin na hindi lang si Saldico ang involved dyan. Ang issue ng laptop issue na yan, ang sangkot dyan ay si Saldico at saka yan, yung kalbo sa baba, si Lloyd Christopher Lau. Si Lloyd Christopher Lau. Yan si Lloyd Christopher Lau, yan ay taga Davao. Nung si Duterte ay nasa Davao pa, mayor, nandyan na yan, staff na yan. At kadikit na yan, kasama na yan ni Bongo. Nang maging presidente si Duterte, itong si Lloyd Christopher Lau, abogado na yan, dinala rin nila yan, nila Duterte at nila Bongo, sa Malacanang. Kasama yan ni Bongo sa presidential management staff. Yan si Lloyd Christopher Lau. Pero nang umalis si Bongo dahil tatakbo na ng senador, itong si Lloyd Christopher Lau ilinagay sa PSDBM, yung Procurement Service of the Department of Budget and Management. Parang nakikita nila, lalo na nung magkaroon ng COVID, magiging malaking transaksyon ng gobyerno yung pagbili ng mga supplies. Pagbili ng supplies ng COVID kits, PPEs. So, ang pwedeng maging dyan, malaking bahagi ng gamitin yung PSDBM. Ise-centralized nila Duterte. Actually, ang ginawa nila Duterte nung panahon ng COVID, sinentralized yung procurement. Yung procurement, yung pagbili. Kasi COVID yan eh. Okay, COVID. Napakagandang opportunity niyan na magamit mo yung sitwasyon sa korupsyon. Unang-una may COVID. Parang may dahilan ka. Kaya ano ang ginawa ni Duterte? Umutang ng todo. Grabing utang ang ginawa ni Duterte. Sinabihan niya ang Kongreso, i-fast track nyo yan, bilisan nyo yan kasi kailangan sa COVID. Ang ginawa naman ng Kongreso, yun.
Ginawa naman yun. At ang ginawa ng Kongreso, binigyan ng malaking pondo ang Department of Health. 42 billion pesos pambili ng mga COVID kits. Yun namang DepEd, binigyan naman ng pondo pambili ng laptops, yung 4.8 billion. Kasi yung mga teachers, kailangan ng laptop eh. Ngayon, paano kikita doon ang sila Duterte, yung sindikato nila? Ay dapat ang pagbili ng mga gagamitin sa COVID, yung laptops ng DepEd at saka yung mga COVID kits ng DOH, dapat tayo ang bumili niyan. Maghanap na kayo ng mga pwedeng mag-supply niyan. Paano natin magagawa yan? Huwag nang idaan sa bidding ng DOH. Huwag nang ibidding sa DepEd. Kasi pwede namang i-justify yan. Emergency procurement. At sino yung pwedeng gamitin na ahensya? Yung procurement service of the DBM. Kaya naglagay sila ng tao sa DBM. Sa procurement service. Ito na yung si Lloyd Christopher Lau. Yung kalbo na yan. Ha? Sabi ni Rit, chismis na naman yan, attorney. Paano naging chismis? Yan ang naging investigasyon ng Farmally nila Lacson, ay nila Gordon eh. Kaya nga nasangkot si Duque. Sino ba ang nakasuhan? Si Duque. Sino pa ang nakasuhan sa laptop? Si Liling Briones. Di ba? May mga kaso si Liling Briones. Bakit may kaso si Liling Briones? Kasi nung panahon ni Duterte, siya ang DepEd Secretary. Bakit may kaso si Duque? Kasi nung panahon ni Duterte, siya yung DOH Secretary. Ano ang kaso ni Duque? Kasi yung 42 billion pesos ng DOH, transfer niya sa PSDBM. Bakit mo naman itatransfer yun? Pwede naman kayo na yung bumili ng mga COVID kits, mga PPEs. Bakit transfer mo yung 42 billion? Ang ginawa ng Kongreso, binigyan yung DOH ng 42 billion pambili ng mga COVID kits. Ang ginawa ni Duque, transfer yung 42 billion. Di ba? Napaka-irregular nun. Bakit mo itatransfer yung 42 billion from DOH papunta sa PSDBM, yung procurement service ng Department of Budget and Management? Hindi ba kaya ng DOH na bumili ng mga COVID kits? Alam nila yun kasi mga doktor ng karamihan dyan, mga medical experts. At yung may sariling bids and awards committee ang DOH. Doon nakasuhan si Duque. Bakit niya transfer yung pondo na yon? Samantalang ang batas, ang Congress, binigay sa kanila yon. Ganon din ang ginawa ni Liling Briones. Ang ginawa din ni Liling Briones, may pondong binigay ang Kongreso sa DepEd 4.6 billion. Ang ginawa ni Liling Briones, transfer yung pondo, papunta na naman sa PSDBM. Nakita nyo ang ginawa nila? Ang ginawa nila lahat, yung mga pondo para sa COVID, pambili ng laptops, DepEd yun. Pambili ng COVID kits, PPEs, DOH yun. Lahat transfer papunta sa PSDBM. Sino ngayon ang PSDBM? Itong si Lloyd Christopher Lau, na tao ni Bongo at ni Duterte galing Davao. Sino ngayon ang kinuhang kontraktor o supplier ni Lau? Ang ginawang kontraktor ni Lau ng mga COVID kits ay ang Farmally, yung grupo nila Michael Yang, na tao rin ng Duterte. Sino naman ang naging supplier ng mga laptops? SunWest. Pumasok ang SunWest sa joint venture. Saan ka nakakita? Kontratista ng mga kalsada, tulay, public works, nag-supply ng laptops. Ang ginawa dun sa laptops, ginawang overprice. Sobrang linakihan yung presyo. Napakamahal na. Di ba alam naman natin yan? O ngayon, kaninong tao si Christopher Lau, yung kalbo na yan? Kay Bongo yan. Dala-dala yan ni Bongo sa Presidential Management Staff. Malamang, ang mga instruction ni Duterte papunta kay Lau, dumadaan kay Bongo. Si Bongo, alam naman natin ang role ni Bongo kay Duterte, kay Digong. Di ba? So ngayon, kapag pinalalim ang issue ng laptop, hindi maiiwasan yan, mauungkat yan ang koneksyon ni Bongo. Ngayon, binubuhay ni Sara yung laptop issue na yan. Akala niya naman ang malalaglag dyan, administrasyon ni Marcos. Hindi naman administrasyon ni Marcos ang malalaglag dyan. Ang malalaglag dyan ay yung ama niya, si Duterte. Anyway, hindi niya na-concern yan, nakakulong na yan. Pero ang posibleng madawit pa dyan, si Bongo. Kasi si Bongo, runner ni Duterte, ni Digong. At ang mga taong nandyan, tulad ni Christopher Lau, tao ni Bongo yan.
So anong ano ni Sara diyan? Ha? Gusto niya na bang ma-expose si Bongo? Parang nitong darating na mga araw, si Bongo yung mai-expose ng todo ah. Pag binuhay itong laptop issue, Bongo yan. Yung formally issue na iimbestigahan uli ng ombudsman, Bongo na naman yan. Tapos yung pinapaimbestigahan ni Rimulya, iimbestigahan na nila Vince Dizon ng DPWH, koneksyon ni Diskaya ng pamilya ni Bongo. So Bongo. Bongo ngayon. Ha? Nakasentro lahat ngayon kay Bongo ah. O ngayon, pabor kay Sara yan. Pag nasira si Bongo sa susunod na mga araw, siya pa rin ang pinakamalakas na pambato ng kampo ng Duterte. Mawawala sa kakumpetensya niya si Bongo. Di ba? Ano ito eh? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Parang ano ito? Disimulado na pagdurog kay Bongo. Kasi yung formally bubuhayin uli. Ibig sabihin, bubusisiin uli ang investigasyon. Anong ibig sabihin ng bubusisiin? Lalabas na dyan si Bongo na at si Duterte. Kasi yung lahat ng transfer ng pondo na yon, galing DOH, galing DepEd, desisyon ni Duterte yun. I-implement ba ni itatransfer ba ni Liling Briones yung 4.6 billion from DepEd to PSDBM kung walang instruction ni Duterte? Itatransfer ba ni Doke yung 42 billion galing DOH to PSDBM kung walang go signal ni Duterte? At sino ang runner ni Duterte sa ganon? Si Bongo yon. Pagka-transfer sa PSDBM, tao na ni Bongo at saka ni Duterte ang nandun. Ito ng Lloyd Christopher Lau. Kaya lang sa ngayon, ang nakakasuhan si Lloyd Christopher Lau. Kahit yun sa yung sa overpriced laptops, nakasuhan na dun si Liling Briones. Nakasuhan na dun yung mga USEC saka mga ASEC ng DepEd. Nakasuhan na dun si Lloyd Christopher Lau. Sa Parmali, nakasuhan na rin si Doke, kaya lang binawi yung kaso sa kanya. Pero hindi pa nadadawit si Duterte at saka si Bongo. Ngayon, i-review yung formally. Lalabas na si Bongo doon. At ang gusto ni Sara, pati laptop issue, dahil ang gusto ni Sarang punteryahin, si Saldico. Kasi si Saldico yung naging contractor ng overpriced laptops eh. Si Saldico, SunWest. Saan ka nakakita? Contractor kayo ng mga kalsada, tapos kayo yung nag-supply ng laptops. Matindi naman. Ngayon, sasabihin ng mga DDS dito, chismis tayo. Sino nagsabi sa inyong chismis? Facts yan. Factual yan. Ang nag-supply ng mga overpriced na laptops ay yung SunWest ni Saldico. Yan yun. At yan, itong si Christopher Lau ay tao yan ni Bongo. Tao yan ni Bongo at nila Duterte. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, uungkatin ang issue ng laptop. Sa bagay, para kay Sara Duterte, alam niya naman na yung ama niya nakakulong naman na dun sa dahig sa The Netherlands. Kung sakali, pag pinalalim yung issue ng laptop, pinalalim uli yung issue ng formally, ang lahat niyan, papunta yan kay Bongo, papunta kay Duterte yan. Sangkot yan sila Bongo at sila Duterte. Siyempre, hindi lang kasi nilalaglag. Hindi lang linalaglag ni Doke. Hindi rin nilalaglag ni Liling Briones. Pero, ito lang naman ang simpleng tanong. Sa tingin nyo ba, si Y Tupal, salamat sa pag-send ng stars ha. Sa tingin nyo ba, itatransfer ni Doke yung 42 billion galing DOH papuntang PSDBM? Kung walang ni Duterte? Order ni Duterte yun? Sus naman. Pwede ba yun? 42 billion itatransfer mo from Department of Health to PSDBM? Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang problema sa ilan nating mga kababayan. Pilit nilang dinideny na itong sinasabi ko, chismis daw to. Paano naging chismis? Yan ang aktual na nangyari dyan. Yan ang aktual na nangyari dyan. Kaya nga may mga kaso niyan eh. Kaya lang, dun kasi sa mga kaso, wala si Bongo at saka si Duterte.
Pero ito lang naman ang simple. Sa lahat ba ng nangyayaring ito, walang alam si Duterte? At sino ang runner ni Duterte? Si Bongo. Tractor, sino yung mga involved sa anomalous projects. Lumalabas na yung katotohanan paakyat na paakyat Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan, umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President Duterte na wala naman pong basihan. Hindi ko naman sinasabi na perpekto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing perpekto. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala 22 to 25. Nandito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala Sir, tingin kaya target po kayo? You're being targeted? Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Pag-identified with the past President Duterte, in-eliminate. Taong bayan na po ang humusga. Alam niyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At alam niyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. So sir, para po sa inyo, yung announcement po ng investigation dun sa CLTG ay panglilinis lang? Yes. Bakit? Ang layo binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo Tinanong ko na nga sila. Di ba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee, isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After 2 months, babalikan mo, tas sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, pinoprotect siya. Open nga yun. Andyan bukas po yun sa hearing sa Senado. Sabi ko, willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan. And willing po ako na ako pa maging complainant dito kung kakailanganin. Kahit kamag-anak ko, kasuhan nyo, kung meron silang kasalanan at may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Hindi pa ako senador, may mga negosyo na po yan. At for the record, retired na po yan. 2019, may facts dyan, may katotohanan dyan. Retired na po yan, 2022, 2019, hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na-discover recently, nung nabuksan po yan dito sa hearing, kaya ako na po mismo nag-research. Importante, hindi siya anomalous. Importante, wala siyang kalokohan. Sabi ko nga, expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang kamag-anak ko o hindi sila kunin ng Panginoon. Sir, yung retired, based on your research, wala kayong nakitang anomalous doon sa company ng tatay niyo po, tama? Ganun po ba, sir? Apo. Sir, sino yung retired? Yung tatay, yung license nila. Yung license So nila. they're not operating anymore? Yes, no more. Since when? Ito, last po yata nila is 2019 at officially 2022 retired na po sila. As in retired na, parang wala na, parang sinara na po talaga noon pa. At parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho noong 2019. At hindi na po sila nila ginagamit. Alam niyo itong Diskaya, uso yung ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon kahit saan po. Kahit sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Ang daming dapat tingnan na lugar, Mindoro. Bakit ka atras doon sa 2017 sa Davao? Hindi naman flood control, hindi naman ghost project, hindi naman anomalous. Bakit mo atrasin doon? Para lang idawit yung pangalan ko. Sabi ko, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue.
Sana po, fair lang po. Ako, nirespeto ko po ang ating ombudsman, nirespeto ko po ang DILG, ng DPWH, nirespeto ko po ang ombudsman, nirespeto ko po ang ICI sa kanilang mandato at willing tayo to cooperate. Basta tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po. Doon lang tayo sa katotohanan at hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo. Sir, isa na lang. Yung joint venture between CLTG and St. Gerard, sabi sir, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contract sa Davao? Sabi ko, ulitin ko, since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influenza, never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. At yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa. Hindi lang po sa mga government projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe delikadesa. Prinsipyo po yan sa buhay at hindi ko yan sasayangin. Yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Let me repeat, I observe delikadesa. Kung ano man po yung napanalunan nila noon, kanila po yun. At recently ko lang po nalaman, kaya nga po, tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee. Tinanong ko yan doon sa kanila. At sinagot naman po ng mga Diskayas. Wala po ako tinatago. Ako na nga mismo nagtanong eh. Nasa records naman po. Tingnan niya lang po sa records. Ako mismo ang nagtanong sa kanila. Sen, sino yung tingin mo naglilihis ng issue para mapunta sa inyo? Alam naman natin pag kasi meron nang natutumbok eh. Meron na pong natutumbok na mga tao. Sa taas yung mga involved talaga rito. Yun po ang I'm sure isa sa mga rason na inililihis na po ang issue. But I'm appealing sa mga kababayan natin, sa kapwa nating Pilipino, please, wag ho tayong pumayag. Wag ho tayong pumayag na lokohin po tayo. Wag ho tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito. Yung mga flood control, yung mga ghost projects. Yun po ang tumbukin dapat. Kung sino po yung may kasalanan, panagutin po natin. Yun ang dapat tumbukin. Ulitin ko, huwag niyo pong ilihis ang katotohanan dahil magulo na po ang ating bayan, mas lalong gugulo po. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Hindi lang po sa flood control, hindi lang po sa ghost projects, sa lahat po ng korupsyon sa gobyerno. Kontra po ako dyan. Pangako lang, sir. Sabi po ng ICI just now, posible rin daw po kayong ipatawag. Okay lang po. No problem. Kung ano yung sinabi ko sa inyo rito, very much willing po ako na magsalita. Willing to cooperate. Willing po ako sabihin sa kanila yung totoo. Ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Sen, hindi ba welcome move po para sa inyo to na iimbestigahan na ngayon ng DPWH, hindi lang yung administrasyong Bongbong Marcos, kundi pati yung Duterte administration? Kasi sabi niya sa interview kanina sa ICI ay wala siyang sisinuhin. Oo, lahat naman po. Lahat naman dapat imbestigahan dito. Ang ibig ko sabihin dito, tinutumbok na natin dito yung malala eh. Mga recent na 2022 to 2025. Nandito po yung malalang korupsyon. Pero lahat naman dapat imbestigahan. Pwedeng balikan ng previous administration. Even before pa. Before President Duterte's time, pwede rin nilang imbestigahan kung meron pong anomalous. And sinusuportahan ko po yan. Katotohanan po ang gusto nating malaman po rito. The truth po, the truth.
Salamat.